The Philippine Showbiz List presents Top 10 Libel Cases, Artista versus Showbiz Columnists, Reporters and Journalists. 10. Bea Alonzo versus Christopher Min, OG Diaz and co-hosts. Noong May 2, 2024, isinampa ni Bea ang tatlong magkakahiwalay na criminal case for cyber libel laban sa mga host ng showbiz talk show na sina Christopher Min at OG Diaz, pati na rin sa kanilang mga co-host. Sa affidavit ng reklamo ni Bea, sinabi niya na siya ay biktima ng mali, masamang intensyon at pinsalang impormasyon na kumalat sa pamamagitan ng misteryosong basher na sa kalaunan ay pinag-usapan ng walang batayan ng katotohanan nila Christy at OG sa kanilang online show. Sinabi niya na patuloy na nilalait ng dalawang showbiz host at ng kanilang mga co-host si Bea sa kanilang mga columns at palabas, kabilang ang pagbanggit sa kanyang aligadong kaso ng hindi tamang pagbabayad ng buwis. Sa parehong araw na isinampa ni Bea ang mga reklamong cyber libel, nagpahayag naman si OG sa social media ng kanyang opinyon sa bagay na ito. Anya, ayoko na magpaka-plastic. Tulad ng lagi naming hinihirit sa OG Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending. Tila isinambit ni OG na tinutukoy si Bea at ang kanyang dating nobyong actor-model si Dominic Roque. Sinagot naman ni Christy ang kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya. Anya, sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. 9. Richard Gutierrez versus Philippine Entertainment Portal. Noong 2009, nagsumiti ng kasong libelo si Richard Gutierrez laban sa entertainment website na Philippine Entertainment Portal o PEP dahil sa pag-akusang kabilang siya sa isang away kasama ang kapwa-aktor. Naghain si Richard ng kaso sa Makati Prosecutor's Office at humihingi ng 25 million pesos sa danyos hanggang 15 million pesos sa moral na danyos at 10 million pesos sa halaga ng exemplary damages. Kabilang sa mga tinukoy bilang mga respondent sa reklamo ay sina PEP Editor-in-Chief Joanne Maglipon, Managing Editor Karen Pagsulingan at Staff Writer Ferdinand Godinez. Nag-ugat ang reklamo sa isang artikulo noong March 29, 2009. Nagkasabing si Richard ay nagkaroon ng scuffle kay Michael Flores noong birthday party ni Mark Reyes, direktor ng GMA's primetime soap opera na Zorro, kung saan si Richard ang bida. Inakusahan sa artikulo na humawak ng baril si Richard sa insidente na nangyari sa Oceana Restaurant noong March 28, 2009. Parehong itinanggi ni Richard at Michael ang ulat. Sa kanyang reklamo, ipinahayag ni Richard ang pangamba na maaaring maapektuhan ang kanyang mga proyekto sa hinaharap na sa artikulo ng PEP. Sinabi niya na nadama niya na naapektuhan ang kanyang kredibilidad at imahe dahil dito. 8. Julia Barreto versus Jay Sonza. Tinawag na fake news si Julia Barreto ang ipinakalat na chismis ng dating broadcaster na si Jay Sonza. Sa Facebook post ni Jay noong September 2020, pinapalabas niya na nagdadalang tao si Julia sa first baby nila ng nobyong si Gerald Anderson. Binati niya pa ang dalawa at napatunayang hindi mga baog dahil may nabuo. Hindi naman pinalampas ni Julia ang ginawa ni Jay at agad siyang nagtungo sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation at formal na isinampa ang reklamong cyber libel at paglabag sa Safe Spaces Act laban rito. Bago pa ang pagpapakita ni Julia sa NBI, humingi na paumanhin si Jay sa magkasintahan dahil sa kanyang ginawa. Ganun pa man, sinabi ni Julia na hiningi niya sa NBI na imbestigahan ang untrue and irresponsible statement sa kanyang social media account. 7. Denise Cornejo versus Fashion Police. Noong August 2015, hinuli si Michael Lim o si Fashion Police dahil sa kasong libelo na inihain ni Denise Cornejo. Ito ay may kinalaman sa isang post kung saan ibinahagi ni Michael ang isang medical na ulat na umano'y nakalabas mula sa Healthway. Ang medical na ulat ay kinuha sa panahon na sinabi ni Denise na umano'y minolestya siya ni Vong Navarro noong January 2014. Sa ulat sinabi ng Healthway na maaaring mayroong STD si Denise. Humingi si Michael ng paumanhin sa ginawa at noong December 3, 2015 ay nagpasya si Denise na i-withdraw ang kaso. 6. Catriona Gray versus Bulgar.
Nagsampa si Catriona ng kasong libelo sa tanggapan ng prosecutor ng Quezon City laban sa tabloid na Bulgar noong 2020. Ito ay matapos ng paglathala na naturang pahayagan ng isang larawan ng beauty queen na pinaniniwala ang peke kung saan ay wala itong suot na damit sa itaas. Matapos ang pangyayaring ito, humingi si Catriona ng tulong mula sa NBI upang matukoy ang mga taong nasa likod ng larawang pinaniniwalaang na-edit. 5. Eric Santos versus Jobert Socaldito. Si Eric ay nagsampay ng kasong libelo laban sa radio host at reporter na si Jobert Socaldito. Ito ay kaugnay sa mga defamatory na Facebook post ni Jobert tungkol kay Eric at sa kanyang talent manager na si Erickson Raymundo noong March 2017. Sa isang resolusyon ng lagdaan ng Quezon City Investigating Prosecutor na may petsang October 12, 2017, nakasaad na malinaw ang Facebook post ni Jobert ay ginawa na may masamang intensyon na insultuhin at sirain ang reputasyon ng dalawa. Ayon din sa resolusyon, ang mga pahayag ni Jobert tungkol sa mga pinaniniwalaan umano ni Eric at ng kanyang manager ng mga personal na bagay sa buhay ay itinuturing na defamatory. Maliwanag daw walang ibang layunin si Jobert kundi tawagin ang dalawa bilang bakla upang sirain ang integridad at dangal ng mga ito. Sa kabilang banda, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga hiwalay na kaso ng libel, slander at grave threats na isinampa ni Eric at ng kanyang manager laban kay Jobert dahil sa kakulangan ng katibayan. 4. John Estrada versus Ador Saluta. Taong 2018, nagsampa ng kasong libelo si John Estrada laban sa veteranong showbiz columnist na si Ador Saluta. Ang kontrobersyang ito ay umiikot sa paglipat ni John mula sa ABS-CBN papunta sa GMA7, kasabay ng mga aligasyon ng di umano'y hindi pagkakaintindihan sa pagitan niya at ng aktres na si Maylene Dizon. Mariing itinanggi ni John ang akusasyong pananakit at panananching kay Maylene. Bago pa man ang paglipat niya noon sa GMA, may mga ulat nang naglalabasan tungkol sa di umano'y hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Maylene sa set ng pinasamahan nilang kapamilya serye na The Good Son. Ngunit sa kabila ng mga lumabas na ulat, walang direktang kumpirmasyon mula sa mga sangkot na partido. Bagamat naglabas ng public apology si Ador, ito ay hindi kinumpirma ni John. Sa kanyang panig, sinabi niya na walang nakitang public apology at ipinunto niya na kailangan niya makita ang pagpapakumbaba at pagsisisi mula kay Ador bago niya bawiin ang kanyang kasong libelo. 3. Hero Angeles versus Christy Fermin. Ang Star Circle Quest Grand Questioner si Hero Angeles kasama kanyang kapatid at manager na si Henry Angeles ay nagsampa ng 27 libel cases noong 2005 laban kay Christy Fermin. Sa pangunguna ni Hero, ang pamilya at ang kanilang abogado, nagsampa sila ng kaso sa Pasig City Prosecutor's Office. Ang mga kasong ito ay bunsod ng mga negatibong artikulo na inilabas ni Christy laban kay Hero. 14 na kasong libelo ang isinampa ni Hero, samantalang 13 naman ang isinampa ng kanyang kapatid at manager na si Henry. Sa isang panayam, ipaniliwanag ni Hero ang kanyang desisyon na maghain ng kaso laban kay Christy. Sinabi niyang araw-araw na kinikwestiyon ni Christy ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, pati na rin ang kanyang pamilya. Binigyang diin niya na kahit pinilit ng ABS-CBN na ayusin ang issue, hindi sila nagkasundo at kaya napilitang ituloy ang paghahain ng kaso. Ang ilan sa mga pahayag ni Christy laban kay Hero ay nakarating sa punto ng pagtatanong sa kanyang gender identity at pagbibintang na ang kanyang kapatid na si Henry ay nagiging dahilan ng posibleng pagbagsak ng kanyang karera. 2. Piolo Pascual and Sam Milby versus Lolit Solis. Sa isang espesyal na pagdinig na ginanap sa Branch 55 ng Manila Regional Trial Court noong May 14, 2008, hinarap ni Piolo Pascual at Sam Milby ang mga entertainment columnist na sina Lolit Solis at dating Filipino star ngayon entertainment editor na si Veronica Samyo kaugnay sa kasong libelo. Ang espesyal na pagdinig ay isinagawa upang lutasin ang kasong libelo na isinampa ng dalawa laban kina Lolit at Veronica matapos isulat ng kolumnista sa Filipino Star ngayon noong October 15, 2007 na nakita niya si Piolo at Sam na may sweet moment sa poolside ng Sofitel Hotel sa Pasay City. Sa nasabing pagdinig, problema si Lolit ng isang pahayag ng pag-atras. Bahagi na kanyang pahayag. There is no factual basis for my article which came out on October 12, 2007. I am extremely sorry for dragging the names of Sam and Piolo. Samantala, binawi naman ni Piolo at Sam ang 12 million pesos kasong libel laban sa entertainment columnists. Sa isang panayam, nagpabatid si Piolo ng pasasalamat at hindi sila umabot sa hearing dahil parang nanay na niya kung tutuusin si Lolit. 1. Eddie Gutierrez and Annabel Rama versus Christy Fermin.
Sa isang desisyon na inilabas ng Korte Suprema noong 2008 na pagpasya na si Christopher Min ay dapat magbayad ng halagang 1 million pesos bilang pinsala at 6,000 pesos na multa sa mag-asawang Eddie at Annabel kaugnay ng kanilang kasong libelo. Ang desisyong ito ay kasunod ng unang hatol na ibinigay ng Quezon City Regional Trial Court at Court of Appeals. Muling kinontra ni Christie ang hatol na ibinigay ng mga naunang hukuman. Sinabi niya na wala siyang kinalaman sa artikulong inilathala noong June 14, 1995 na tumatalakay sa isang kaso na isinampa laban kay Annabel sa US. Sinabi rin niya na hindi nakakasakit ang artikulo sa kanyang paksa. Binanggit ng mataas na hukuman ng mga artikulo na isinulat ng isang miyembro ng reportorial team ni Christie ay nagpadagdag sa mga haka-haka na si Annabel kasama ang kanyang asawa ay nagtatago sa US upang iwasan ang mga aligasyon ng estafa na isinampal laban sa kanya. Sinabi rin ng mga artikulo na hindi makakapasok sa US ang mag-asawa dahil may mga kaso pa silang hinaharap doon. Binaliwala ng Korte Suprema ang apela ni Christie. Inamin niya na siya ang chairperson at pangulo ng gossip. Siya ay aktwal na namamahala sa mga operasyon at may kaalaman sa lahat ng mga artikulong inilathala doon. Sinabi ni Christie na tinanggap na niya ang desisyon ng korte at maayos na kanyang relasyon sa pamilya Gutierrez. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!